Si Pi ay muling umaasa na makabalik po sa presyong $1 habang ang kanyang network ay humihigpit sa pagmimina or mining. Mayroon na pong malaking bawas sa mining rate upang labanan ang inflation ng altcoin na ito. Ang tanong, kaya pa bang maabot ni Pi ang presyong $1 o mananatili siya sa mababang presyo? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ginawa ni Pi Network sa kanyang mining rate. Yan, kamakailan ay binawasan po ng Pi Network ang kanyang mining rate sa 0.0027405 kada oras. Ito ay mas maliit na ng 1.23% kumpara nitong nakalipas na buwan ng August. Dahil dito, aabutin na po ng halos 2 linggo bago makapagmina ng isang Picoin kung walang bonus. Kaya pagdating po sa market impact, ang pagbaba po ng mining rate ay maaring makabawas sa mabilis na paglaki ng supply. Kapag mas mahirap makakuha ng bagong Pi, pwede pong tumaas ang value sa long term. Ngunit kung hindi po tataas ang demand, baka hindi rin agad maramdaman ang epekto. Ngayon ay sapat ba ang pagbawas ng mining rate para pigilan ang inflation? Nito pong August, mas malaki ang naging bawas na umabot po sa 8%. Ngayon, mas maliit po ang adjustment at tila dahan-dahan ang kanilang approach. Pero ayon po sa data, may paparating na malaking unlock na higit 160.35 million Picoins ang ilalabas sa market. Ito po ay magtutulak sa circulating supply na umakyat sa mahigit 8 billion Picoins mula sa kabuuang 12.29 billion. Kaya sa market impact, kahit bumaba po ang mining rate, ang dami ng supply na ilalabas ay maaari pong magpabigat sa presyo. Kapag mas maraming token ang nasa market kaysa sa demand, posible pong manatiling mababa ang presyo ni Pi or lalo pang bumaba. Ngayon, ang epekto po ng malaking token, ano naman po ang epekto ng malaking token unlock sa presyo? Ayan, nito pong June at saka July, naranasan po ni Picoin ang pinakamalalaking token unlocks. Ngayon, kahit hindi kasing bigat ng mga nakaraan, ang pagdagdag po ng 160 million sa supply ay malaking challenge pa rin. Kung wala pong sapat na adoption or bagong project, mahihirapan si Pi na sumabay ang kanyang presyo sa lumulubong supply. Kaya pagdating po sa market impact, kung tataas po ang adoption ni Pi Network at mas maraming gagamit sa kanyang ecosystem, may chance na ma-absorb ang dagdag na supply. Pero kung hindi, maaari pong lumalim ang pagbaba ng presyo, lalo na kung ang mga whales ay hindi rin nagtitiwala. Ngayon ay ano po ba ang ginagawa ng whales kay Picoin? Isa po sa mga malalaking problema ni Pi ay ang kawalan ng tiwala mula sa whales o malalaking investors. Hindi po nakatulong na wala pa ring major exchange listing si Picoin. Dahil dito ang kanyang presyo ay bumagsak po sa 0.34, malapit sa pinakamababang Bollinger Band. Kaya sa market impact, ang kawalan po ng suporta ng mga whales ay isang masamang sinyales. Kapag wala pong malaking kapital na pumapasok, mahirapan po si Pi na makakita ng malakas na bullish rally. Ito rin ang dahilan kung bakit nagiging mahirap para sa kanya na umakyat pabalik po sa presyong $1. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga technical indicators dito sa chart na ito. Yan, ayon po sa data, si Picoin ay nasa presyong 0.34 lamang. Kapag nakalampas po siya sa 0.36, posible pong magkaroon ng short-term comeback ang mga bulls. Pero sa kasalukuyan, parehong negative po ang CMF or Chaiken Money Flow at saka MFI or Money Flow Index. Ang CMF po ay nasa negative 0.07 habang ang MFI naman ay bumagsak sa pinakamababang antas nito mula po noong early August. Kaya ang market impact po nito ay ang negatibong indicators na ito ay nagpapakita ng kawalan na capital inflow mula sa mga whales at saka investors. Kung hindi po magbabago ang data, posibleng manatili po si Pi sa mababang presyo o lalo pang bumagsak. Pero kung mabasag po niya ang 0.36 resistance, pwede pong magkaroon ng panandaliang pag-angat. Ngayon ay gaano naman po kahirap maabot muli
ang presyong $1 para kay Picoin. Ayan, para makabalik po si Pi sa presyong $1, kailangan halos mag-quadruple ang kanyang market cap mula po sa $2.74 billion ngayon. Ibig sabihin ay malaking halaga ng bagong pera at adoption ang kailangan. Sa kasalukuyang kondisyon ng market at kawalan po ng tiwala mula sa mga whales, napakahirap abutin ito sa short term. Kaya sa market impact, kung sakaling magkaroon po ng bagong partnerships or biglang magbago ang sentiment, posibleng umakyat po ang presyo. Pero sa ngayon, ang reality ay mas mataas ang tsansang manatili muna si Pi sa ilalim ng presyong 0.50 bago po siya makakita ng seryosong pag-akyat. Kaya yan bilang panghuli, ang pagbawas po sa mining rate ni Pi ay isang hakbang sa tamang direksyon para labanan ang inflation. Pero hindi ito sapat kung walang kasabay na malaking adoption at suporta mula sa mga whales. Dagdag pa rito, ang papalapit na malaking unlock ng tokens ay siguradong magiging hadlang para sa mabilis na pagtaas ng presyo. Kaya sa aking opinyon, si Picoin ay nasa isang critical na yugto ng kanyang kwento. Mahirap para sa kanya na makabalik agad sa presyong $1 kung wala pa ring major exchange listings at kung patuloy na negatibo ang sentiment ng mga investors. Pero kung magawa po ni Pi Network na magdala ng mas maraming use cases at ecosystem growth, posible pong magbago ang direksyon. Kaya ang tanong ngayon ay sapat ba ang oras at suporta para dito? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.